Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng The Critics Promotions. Ang ating boses at konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa lingkong ito. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, at gabay ng kalibutan ng kalibutan ng Santa Maria, ay hinggil sa issue ng Happy 127th Independence Day celebrations na ginanap itong June 12, 2025. Yan. Ipinagdiwang ng sambayan ng Pilipinas o Pilipino mula sa pamahalaan at administrasyon Marcos ang ating kalayaan. Ang ating kalayaan mula sa Spanish colonization. Ang ating Pangulo at iba't ibang opisyal ng pamahalaan at mamamayan, grupo ay pinagdiwan ito sa grandstand at paghahandog kay Cato C. Rizal para sa pagunita ng kanyang ambag sa kalayaan. May nagdiwang sa iba't ibang lugar na may kaugnayan at kaakibat sa kalayaan, mayroon din man na nagkilos protesta. Yan. So, yun. Ito yung ating tinuhayang topic, yung ating 127 Independence Day from the Spanish colonization. Yan. So, ang ating PNP mula kay Chief PNP Torre ay sinabi nito sa ating mga kapulisan na magpatuloy sa paglilingkod sa ating bansa at bilang tagapagtanggol ng kapayapaan at demokrasya ay ang PNP ay makiisa sa lipunang Pilipino sa pagpapatibay ng ating kalayaan bilang isang soberanyang bansa. So, yun. So, ngayon ang The Critics Promotion sa yung ating People's Anti-Crime Promotion, yung anti-criminality promotion natin ay mariing sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang pantao. At sa isyong ito, ng pagdiriwang ng 127 Independence Day ng Pilipinas ay nakikiisa tayo sa selebrasyong ito at ating sinusuportahan ang pananalita ng ating Pangulong Marcos at Chief PNP Torre. Sa gabay nito sa ating bansa at PNP. Ang kanilang maigting na pumumuno mula sa paglilitang ito ay mahusay na magtitimon para sa ating kalayaan at mapayapang demokrasyang bansa. Ang ating pamahalaan at mga mayang Pilipino ay dapat lamang na ipagpatuloy at protektahan ang kalayaan na pinaghirapan ng ating mga ninuno na nagsakripisyo ng buhay at panahon at pamumuhay para sa kalayaan at kabutihan ng ating bansa at magkaroon tayo ng pamahalaan na tunay na poprotekta at kagapay natin sa pamumuhay. Yan. Kaya tayo mga Pilipino patuloy nating pag-alabin, paigtingin yung ating pagkakaisa para protektahan ang ating kalayaan, ang ating demokrasya, ang ating pamahalaan, ang ating kasarilan, ang ating kalayaan, ang sambayanan mula sa anumang uri ng pananakop na maaaring mangyari sa ating bansa. Kaya tayo ay patuloy na nagkakaisa for our nation, para sa ating bansa, para sa ating lahi. Yan. So, ang paghahangad natin ng kalayaan na magkaroon tayo ng sariling pamahalaan at soberanya ay maraming sakripisyo nating mga Pilipino para makamit ito. Mula sa mapayapang hakbangin ni Gat Andres Jose Rizal at pagre-revolusyon ng mga katipunero at suporta ng sambayanan ay nakamit natin ang kalayaang ito. Yan. Kaya yung paghangad natin noon ng ating mga ninuno ng sariling kapamahalaan, kasarinlan ay nakamit natin ito sa pamamagitan ng kabayanihan ng ating mga bayaning mga Pilipino at syempre ang suporta ng sambayan ng Pilipino. Hindi natin makakamit ito kung walang suporta ng sambayan ng Pilipino na tumulong sa ating mga bayani para maipanalo ng revolusyon noong mga panahon noon laban sa Kastila. Ngayon, tinatamasa na natin ito bagamat maraming pinagdaanan hanggang ngayon ng ating bansa. Laban sa mga banyagang nais manakop sa ating bansa, ito ay ating napagtagumpayan pa rin at patuloy nating pagtagumpayan ang pagprotekta ng kalayaan mula sa direkta at indirektang mananakop sa atin ng banyaga o pagpapalaganap ng imperialismo ng sino mang bansa kagaya ng Kastila, Imperyo Amerikano, Hapon, etc. Today. So yun, marami tayong pinagdaanan mula sa kalayaan natin sa Kastila kagaya ng
sa Amerikano, sa Hapon. So yung pagpapalaganap nila ng imperialismo ng Hapon noon, ng Amerikano, so tayo ay napagtagumpayan natin na tayo dumaya pa rin sa kanila. Kaya tayo ay patuloy na magkaisa upang tayo ay hindi maging sigil ng mga o tayo hindi sigilin, kontrolin na sino mang dayuhan, anumang uri ng pananakop ang gawin nila, direct or indirect. So mayroon iba tayong tinatawag na pananakop. Mayroon direkta, indirekta na imperialism. O yun ay direct war or yun ay indirect war. So yung kasing pananakop na nangyayari ginawa sa atin ng Amerikano, Kastila noon, Hapon, yun ay imperialism, nagpapalawak sila ng kanilang kapangyarihan. Yan. At halos ganoon ng mga bansa na dumidigma ng kanilang mga bansa. Nagpapalawak sila ng kapangyarihan unless aside from nagkakalaban ng mga bansa o nag-aaway na bansa. So ngayon ay yung kanila ay pagpapalawak ng kapangyarihan at yung pagpapalawak ng kapangyarihan yung mabangis yan kapag ginamit na yung lalo sa indirect ng pananakop, hindi lamang yung sa direct na colonization, maging yung indirect colonization. Kaya tayo magmapagmadyan tayo at magkaisa laban dyan. So maging mulat tayo sa iba't ibang hakbangin ng imperialismo na indirect ng nananakop ng bansa upang makakontrol tayo at maging sunod-sunuran sa kanila. Ang direkta sa ngayon ay itong ginagawang pangaras sa atin ng China sa WPS na tila nais nilang tayo ay makontrol muna sa pananakop ng ating EEZ o Exclusive Economic Zone at maaaring sa susunod nito ay ang ating teritoryong kalupaan o yung ating soberenya na ang kanilang sakupin. Kaya tayo ay maging mapagmatsyag, hindi lamang itong kinaharap natin ngayon na direct lang tayo ay hinaharas-haras ng China to gusto nilang kontrolin yung ating EEZ sa COVID na kung saan ito ay atin internationally, karapatan natin yun, pero gusto nila kontrolin. So ito ay pananakop sa ating bansa or ganunin nila yung ating sovereign rights, EEZ. So maaaring sa susunod yun ang ating kalupaan. Kaya mabigat ito. Ay dadaanin ito na indirect or indirect. So ngayon, lalong-lalo na indirect, maging mapagmatsyag tayo kung nagpapalaganap ng imperialismo, halimbawa yung Amerikano sa atin o ibang bansa, o maging ang China in indirect na pananakop. Paano ba yan? Tayo ay direct ang sasakupin. So maging isa tayo ng diwa upang ang direct at indirect ng pananakop ay hindi magwagi. Ang ating inaasahan na maaaring manakop sa ating kinabukasan ay ang propesya naman ng Bible o usaping spiritual. So bago natin tuloy yan, so doon ano ba yung direkta o indirect ng pananakop? Yung direct ng pananakop ngayon yung direct na ini-invasion tayo through war na colonization. Yung indirect, yung na halimbawa sasakupin tayo, kukontrolin tayo yung ating politika, ekonomiya, yung ating edukasyon, yung ating salita ng mga banyaga para tayo ay kanilang makontrol ng ating halimbawa trade, makontrol natin ang ating masa in our politics through different, halimbawa yung ating military, kinokontrol nila with the other country. So, yun ay part of imperialism aside from talaga namang ito ay allied country na talagang tayo ay nakikipagmabutihan sa kanila, nakikipagtulungan of our military power, pero mayroong talagang yung ating militar ay kanilang gusto kontrolin ang ating gobyerno in indirect control. Yan. Kaya mahirap yun. Kaya maging yung ating gobyerno, ang ating military ay maging mahusay in that. Baka magising sila ay totally control na ng ibang bansa na nais kontrolin ng ating militar o ang ating gobyerno. So dapat yung ating military government, they should know ang imperialism, how they control. So siguro hindi naman kayo mahina ang kaisipan through that or maaaring mayroong nakokontrol na dyan ng mga namumuno maging sa ating pamahalaan or influential people sa atin in the government and in the military. So sana hindi naman at kayo ay hindi maging asututa ng mga ibang bansa to be as ay imperialist control. So yon. Yan, diba? So kaya maging mapatsyag hindi lamang ang ating gobyerno, tayo mamamayan na hindi natin dapat gawayan yung ating pamahalaan ay masakop ang ating
ekonomiya, etc., na how the imperialist control. Yan. At ay ang propisya naman ng Bible o sa pangisipulo dito ay hindi natin dapat ipagwalang bahala kung saan ang gabay ng simbahan dito ay ating pakinggan to maintain a unity and faith until such time arrive. Mabigat kaya sa mga pananakot ng mga Kastila at Hapon at Amerikano ang mga ito, kaya maging buklo tayo dahil sa demonyo naman ang kakarapin natin sa takdang panahon. So ito yung ating ilan na mga dapat din tandaan. Tayo ay manampalataya ng lubos sapagkat yan ang pinakamabigat naman na pagkontrol na maaaring mangyari sa takdang panahon, yung pagkontrol ng mga demonyo 666. So yan. So kung kayo ay naniniwalang spiritual, this is how we must protect our country, our faith from that mangyayari sa panahon, sa kinabukas, maaaring sa panahon ito in our generation. Kaya tayo patuloy naman ng palataya upang maging buklod tayo, hindi lamang sa kasarilan, kalayaan na bansa, kundi maging doon sa spiritual na maaaring manakop sa atin. So ang gabay ng Panginoon Diyos, Kristo Jesus at Mother Mary ay gumabay sa atin at ang kalayaan natin ay patuloy natin mapangalagaan. At ang kalayaan natin ito ay ating alalahanin. Nakakibat dito ang pagpapala ng ating Panginoon Diyos, Kristo Jesus, laban sa kasamaan at maging ganap ito sa takdang panahon. Muli, ang kaliwanagan ng ating Banal na Santa Maria ay magliwanag sa ating lahat mula sa pamahalaan at mga pamahalaan, mamahala ng mabuti, matuwid, dugunin yung karapan ng pantao, matupad ang human rights at fire justice. Iwasan ang pang-abuso at katiwalian. Yung mamayan, sumunod sa pamahalaan. Iwasan ang paglaban sa pamahalaan, magsuportahan yung mabuting pamahala, patas na hustisya at karapatan ng tao. Sa hayo, mga namumuhay tayo ng mapayapa, maunlad at higit sa labang pananampalataya ng Diyos sa ating banal na Panginoon Diyos. Mula Panginoong Jesucristo. Muli, sana ay nakapagsabol naman tayo ng konstruktibong kritisismo, opinion, komentaryo at konsultasyon sa link. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless you.